dapat talaga pakita na walang kinikilingan. Kailangan mo talaga dyan ng solo investigation. No? Hindi pa nag-showcase. Karang may showcase din tayo. May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba? Anong gagawin ngayon? Huwag proteksyonan yung mga kasamahan. Sumurrender ka na. Lahat yan, galit sa akin. Pero magdodonate tayo ng sandwich. Yung kay Amalos Torture. Balat kayo pala. Ang Senado, na under siege nga ba? Ang impeachment, matutuloy pa ba? Ang opinion mo, mapapasali ba sa diskusyon? Live from the BNC studio, narito ang Politiko Talk. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Manichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondo. At ang abogadong laging may opinyon, Attorney Jess Falsis. With our special guest, MMDA General Manager and former PNP Chief General Nicolas Torre III. Bago natin simulan ang ating kwentuhan at mamaya ay magkapopolitakan tayo, paalala sa ating mga kapolitoks, bukod sa Free Channel 31, tayo ay mapapanood din live sa Billionaire News Channel, YouTube page, Abante Online, at sa bagong-bago nating sariling page ng Politico Talks. Like and follow ang ating abangan ng the rest of the show dahil kayo ay pwedeng mag-comment. Now, let's get on to the show. Rolling! Welcome back, General Torre. Welcome back, sir. Oo, General Torre na kasi MMDA General Manager ka rin, dating PNP Chief. Ito si General Torre, napaka-replete with historic service of warrants sa pares. Wow! From Kibuloy to former President Duterte. General, what do you think went wrong in the service of the warrant this time under the NBI Matibag Chief ang nag-serve? Now, ang unang rumors, it was supposed to be John Vic Remulla as the ILG. What happened? What went wrong? Magandang gabi, Manay Itcho. Talagang bago ko discuss kung what went wrong, ay maraming salamat muna sa paglagay sa akin dito sa dulo, what went right. Kasi pag ako nasa gitna dyan, baka matalsikan ako ng dugo. Sa Walang bloodbath dito, peace lang. Walang bloodbath. Ako hindi mo tulad Wala ng ka ng mga bloodbath. baril dito, boss. Kaya tinitingnan ko kanina, tinatanong ko nga kung yan ba ay bulletproof na yung likod na yan. Ang shooting lang dito, camera, boss. Yun na nga, shooting. Daw, maputukan tayo rito. Kanina mo sinasabi yan. Gusto mong... Ako, pwede ako makipagputukan. Yan ang gusto din ni Senate President. MTRCB? MTRCB? No, sabi niya, the Senate is under attack. Attack sa pagkain! Oh my goodness. So what do you think about how it was handled, General? Well, obviously, sa dinami-dami ng mga opinion na lumabas na ngayon, there will always be contrary opinions. Ito isa sa mga question, gaya ng mga sasabi nating question nga. Pag binigay mo sa 3 abogado, makukuha mo 4 na opinion. May isang abogado, dinidebate yung sarili niya. Kaya pala 4, kasi 2 na ito kasama ko eh. Ano sabihin natin dito, no? Pero obviously, di ba, things could have been done, marami magsasabi, things could have been done better, could have been handled way What's better your sa take? different... How could it have been done Yeah. How could it have been done better? No, well, una, one voice muna. Ayun. One voice muna. Very important dyan. Coordination, do you mean, Unity of command. okay. At saka Yes. coordination, di ba? And wala namang tunay na magkakaaway dun eh. Oh, pareho law enforcement eh. Sa palagay niyo po Lahat ba, tayo Pilipino doon. sa palagay niyo po ba, Magkakasama sa kaya gobyerno. nawalan ng unity of command is nagkaroon ng iba-ibang opinion ng mga ahensya ng gobyerno? Sabi ng isa, inactionable. Sabi ng isa, mas mataas daw ang ICC warrant kaysa local warrant. Ayun yun siguro. Medyo... Pang-legal yun. Ang naging problema nun, nasobrahan ng dami ng abogado. Ngayon lang kasi natin narinig ang DOJ eh. Oo, if the DOJ was After a long probably while. 2 to 3 days Yeah. or 5 days At na ba? least si Attorney Troy, si John Vic, right there nung Wednesday night. Ikaw, Attorney Jess, ikaw yung nagmamanifest kay sa yung Facebook in your na si John Vic ay mapapalitan ni Inutil Trillanes.
Diba sabi mo si Trillanes, be Pwede ready. namang hindi si Trillanes. Pwede Oo. ding Benor Abalos. Oo. Pwede ding iba. Basta mapalitan. Kasi inutil na eh. Palpak. Walang kwenta. With all due respect, Sec John Vic, wag po kayong magagalit. I'm just speaking the Diba, truth. pipilay-pilay nung dumating sa Senado kasi nga napilayan daw siya. Kung may gout siya o kung mayroon siyang ibang issue, di mag-resign siya, magpahinga ka, sir. Sir John Vic, magpahinga ka, get well soon. Pero hindi sa DILG. Ba't ayaw mo na kay Trillanes? Hindi, okay ako kay Trillanes, pero it can be anyone. But John Vic, and they will do a better job. I'm quite Okay. sure. Meron pa, di ba si Lacerda sa Spokes, ang ating Abangan kasama natin. sa Opo. Di ba, nababanggit yung pangalan ni Lacerda, dating Pinoy cabinet official. Pero tayo may first person account sa katabi nating attorney Jimmy Bondoc. Yun. Na nakikita ko sa Facebook pag nag-live si Bongo, Senator Bongo, kaya si ando doon nakaganon si attorney Jimmy. Dumadaan-daan. Oo, kasi ikaw ang lawyer ni Senator Bato. Opo, by unfortunate sets of circumstances, I found myself na nandun ako sa loob nung caucus nila Alan Peter because we were just consulting, biglang nagkaputukan. Okay. So, ang masasabi ko lang po is it's a big insult po dun sa mga taong nandun sa loob for people to even suggest that it was staged. Okay. Kasi po, kitang-kita ko po yung gulat sa muka ng lahat. I had the untrammeled view ng mga tao. Kung stage po yon, bigyan na po natin ng pamas ang lahat ng mga nandun. Saka maraming audience. Because the fear was real. At ako pa nga po, yung unang nagsabi, hindi po paputok yan, baril po yan. Kasi shooter ang tatay ko eh. Alam ko yung tunog ng baril. Akala nila una, fireworks. Sabi ko, fireworks. baril po yan, buksan natin ang balita. At sa balita na namin na-confirm na nagkakaputukan na. Pero ibitin mo muna tayo ang ating kasi pag-uusapan muna Baka natin. maubos. But we're happy that you're safe, Attorney Thank you. Jimmy. Yes, I And appreciate everyone that. is safe, including Appreciate majority senators, kahit sino No pa yan, one was no. minority, majority, journalists, Yes. attorneys. Yes. Thank God everyone's safe. God is good. Okay, tayo muna ang gagawa ng maputok o patok. Dahil tayo ay makikinig sa mga top headlines of the week at pasukin natin si Voice Over. Headline number 1. Kalmahan nga lang daw muna. Yan ang sabi ni PBBM sa kanyang mensahe sa bansa matapos ang sigalot sa Senado. Ang message ng Pangulo, patok o putok? Medyo, ditong medyo sensitive yung tanong natin dito. Do you believe, gentlemen, na si President Marcos ay medyo malakanyang, kinulang sa pag-aaresto ng, putting the situation under control. Pero sagutin mo muna, MMDA Chairman Torre, kung this statement is patok o putok. Well, sa akin ganyan no? Pasensya na ako, fence-sitter ako dyan. Kasi alam nyo kung bakit. Alam nyo kung the situation is, looking at it in the most basic terms, it's just a simple implementation of warrant of arrest. It should have been that way. Does it need to involve the president? Diba? Does it need to involve Malacanang? Diba? Parang hindi mo ba kayang desisyonan yan sa level mo? Diba? Kailangan mo pang sa presidente pa? Hindi. Parang warrant of arrest lang yan eh. Pero sabi mo, unity of command eh. Ayun na nga. So dapat, ibig sabihin hanggang sa presidente dapat ang magkukommand regarding Okay, commander-in-chief, dapat down the line eh. Chain of command. Oo. Maliwanag ang batas. Okay? There's no ambiguity in the law. Okay? Ano sinasabi ng 9851? Diba? And lumalabas na November pa ang warrant. So there must have been a decision already given. Kailangan mo bang ikonsulta mo yun sa pinakamataas na sa dami naman ang iniisip ng presidente, dagdagan mo pa, di ba? Kumbaga, sa dami ng problema mo, sa dami ng problema ng bansa, ipapasok mo pa ba yan, pati yan? Okay. Yan ang opinion ko dyan. Attorney Jimmy, patok o putok? From insider's view. Opo, kaya po gitna ang sa akin na sagot dyan. Dahil tama yung mensahe niya na kalma. Kasi lahat naman po nanawagan ng calm. Even si Alan Peter, nung kasama ko siya, talagang siya yung nagpakalma sa lahat. Sa inyo, doon sa loob. All credit to him, no? Pero, ang problema dyan is, ang laki po ng parang maaaring isisi sa Pangulo. Dahil sa statements niya, na sinabi niya nung 4 o'clock pa lang, kinall off niya na, pero nag-conflict sa sinabi ni Matibag. At kumbaga, may maisisisi sa kanila.
ang hirap naman kung ang nagpapakalma sa'yo yung gusto mong sisihin. Ano, may breakdown of communication. I think we can all agree on that because even General Torre agrees that there was lack of coordination. No? So dahil sa lack of coordination na yun, that was the proximate cause kung bakit nangyari lahat ito. So pag nanggaling sa isang tao na pwedeng may sala, ang nagpapakalma sa'yo, medyo pwede kang magalit eh. Pero parang may irony yan. Si Senate President nagpapakalma sa loob. Eh nung nasa live streaming siya, we are under alleged attack. O di na naguluntang ang buong I'll give you context dyan. No? That was because sila at that time ay tumatawag na sa mga government officials, Melvin Matibag included, wala nang sumasagot. Walang sumasagot. Alam nyo, all credit to John Vic Remulla, Secretary, na sumagot and came within 20 minutes. Okay. No? So kahit iika-ika siya, he was there. Si SP tumawag. Hindi na yata, I think si Senator Lauren, if I'm not mistaken, I remember her voice saying, John Vic, you have to come here. Something like that. Now, I don't want to disclose all of the private details. Okay. No? Pero he was responsive regardless of who called him. Okay. Attorney Jimmy, patok o putok? Si Jess yan. Baka maging ano ko. Baka maging... Don't worry, nasa gitna ako. Okay, umiikot ako. Ang sagot ko, both. Pwede ba yun? Pwedeng both. Pareho, and middle ground. Hindi, both. Kasi ang tanong is, sapat na ba ang sinabi ni PBBM bilang tugon sa gulo? I think yun sapat. Kaso ang putok, ang hindi sapat, of course, I understand President Marcos in terms of the politics. It's a volatile situation. May Supreme Court pending petitions and of course, may mga petition for TRO, etc. So volatile yan on the part of the President. Gusto niya din mag-judicial courtesy na let the Supreme Court decide the TRO. But, syempre ako, advocate ako, kailangan mas decisive ang unity of command, ang voice ng Pangulo that the ICC warrant of arrest is valid. Thank God the DOJ has already said something about it and kailangan decisive din na it should be implemented. Kasi nagbabasilit kaya naman nagkagulo eh. Kasi yung Senate nagkakagulo, pwede ba arestuhin si Bato or not while in session? Wala tayong naririnig from the DOJ, from the President with all due respect. Yun ang hindi sapat sa akin. Kasi bakit ko ito mini-mention, General Manager Torre, no, with all due respect sa sinabi nyo na hindi na kailangan umabot kay Pangulo. The surrender under RA 9851 requires the exercise of the President's Chief Architect of Foreign Policy Relations na power. So kaya po kailangan decisive si President. If you can do that to President Duterte, unfair kay President Duterte that you implemented the warrant and ship him out, tapos hindi nyo po isi-ship out si Senator Bato. With all due respect. Yeah, pero sabi ni GM Torre kanina, November pa na issue yan. Di ba, General Torre? Dapat, at remember, si Secretary John Vic Remulla at si Ombudsman Remulla ang medyo nagtimbre na, meron ng ICC. Kasi nag-iingay din si Trillanes at that time. May ICC na. Pero nagulantang tayo lahat na it was another agency, NBI pa. Ano po ang nangyari, GM Torre? What do you think what happened along the way? Aside from breakdown of unity of command, breakdown of communication, ano pa nangyari? Well, as I understand it, bago umalis sa serbisyo, ang gateway ng Interpol, because ICC does not have jurisdiction in us anymore, no? Yeah. Kaya nga hindi na po pwede yung sinasabi ng mga senador dyan na Article 59. Na room statute. Hindi ubra yun. Dahil hindi na nga tayo member eh. Wala na eh. Sila na rin mismo ang that's essentially digging their own grave, no? So who should have a copy of the ICC warrant, sir? Paano siya dumadaan? Dumadaan siya dahil ICC is requesting Interpol. So PCTC. Interpol is, yun ang meron tayong obligasyon. Sa PNP. And ang entry ng Interpol PCTC? is PCTC. O yung, Dito sa loob ng krami ang kanyang Council, opisina. Anti-Terrorism Council. No, PCTC. Philippine Center for Transnational Crime. Isang body lang naman. Yeah. So, ang bago nga ngayon executive director niya, dati may bagong executive director yan. nasa So, LTO na dapat ngayon. sa kanila dumadaan yung mga Interpol Lacanlaw officers. ba pangalan nun? And under PNP, sir, ang boss niya is PNP chief? Under Napolcom. Under Napolcom. Napolcom ang mababasa mo dyan. Pag binasa mo ang if I'm not mistaken, unless na nagbago na, pero the last time that I was there, under Napolcom yan. So DILG din, sir. Kasi Pero, Napolcom is... DILG yan. Oo. Ayoko Pero po yung- kayong kontra yan, pero kailangan ko kasi sabihin ito eh. Petitioner kami. Kami po ay binigyan ng desisyon ng Korte Suprema. 72 hours. Hindi binigay yung TRO, pero yung merits of the case, pinapa-comment pa yung respondents. So for us to say na settled na yung issue na Section 17 applies already,
is not true. Hindi naman. Oh. It's not true because may question pa nga eh. No? There's a difficult question of law. I'm not saying magiging tama kami. But the petition is pending. That's why I said, Attorney, si BBM, in fairness nga sa kanya, volatile yung situation, he was giving judicial courtesy. So, opinion ko lang naman Tama yun, naman. na I he respect should have been you. more decisive. Oo. Pero kasi nga, ang problema nga, iba-iba yung sinabi ng DOJ. Sabi nila, may opinion sila. Ang sinabi ng PNP, walang warrant. Yun nga. Eto. Ang sinabi ng DILG, inactionable yung document. Unenforceable. Lamang pa nga dun sa inactionable. Ayun nga eh. Ito, magtataka ka. NBI is under DOJ. Yung nga sinasabi ni Attorney Jess. Bakit hindi umiimik yung DOJ Secretary? Dahil ba palpak sa kay Saldico? Noon. Noon? Pero kanina, nagsalita No, na. Oo. In a short phrase, tama po si Jen Torre, there is a breakdown in communication. Hindi na po sila, baka naghang na po yung chat group nila. Oh, pero yung Philippine Anti-Terrorism Council, coordinated ba, interagency body yun eh. So it goes down the line, lahat dapat merong furnished copies yan. What happened, General Torre, during your time? Di ba yung kay President Duterte noon? Liwanagin natin. Philippine Center for Transnational Crime. Iba. Iba yun. Separate Iba yun. yun. Standalone yun. Anti-terrorism It's a standalone body. Philippine Center Na for member Transnational ng Crime. Interpol. Siya yung gateway ng Interpol Sa Pilipinas. dito sa Pilipinas. Oh, kasi yung Anti-Terrorism Council na sabi ko, headed by the Executive Ah, Secretary. Iba pa yun. It's a Iba yun, collegial iba body. yun, Iba yun. Oh. It's totally different body. Ang tawag sa, ang alias ng PCTC is the National Central Bureau. Yes. NCB. If you don't mind, Mami Chu, Oh. General Manager Towe, Attorney Jimmy, although, correct me if I'm wrong, General Manager, no? Nung inaresto kasi si President Duterte, nung pinakita sa kanya yung electronic copy ng warrant, correct me if I'm wrong, no? Humingi siya ng hard copy, or yung kampo niya, humingi ng hard copy. Actually, mayroong taga-DOJ na nagpa-print pa sa loob ng NAIA terminal sa isang staff doon nung hard copy. So what am I talking about here sa DOJ? DOJ should actually be a lead agency, not just the fact na PCTC is under DILG and NAPOLCOM, but the DOJ kasi is the one that gives legal backing Yeah. to the DOJ That's at why to the DILG na enforceable yan. So the DOJ kasi wasn't as visible or as Assertive audible or- in the past few days. Finally, ngayon sabi nila, enforceable. Oo. So, Correct me if I'm wrong, General Manager, nagpa-print ba ng hard copy sa Oh, airport tama, mismo? oh, yeah. Kami, going back to this issue, ang pinoproblema namin, kami yung abogado ni Bato, kami nang hanap in good faith ng kopya lang ng warrant. Kasi may binrandish si Trillanes eh. Patingin lang. Gusto lang namin makita. I think that is the sporting idea of fair play, tama? Hindi namin nakita eh. Hindi pa rin kayo, mas binibrand siya ni... Tsaka pinangako po ni Director Matibag yan kahit kay Senator Cayetano, nandun lang sa kotse. Tapos biglang, sige, sa Thursday na lang. I mean, with all these mixed signals, we have to understand tao tong mga to, nalilito rin sila. Okay. And siguro just to share, no, nobody's asking, ano bang role ni Senator Trillanes Yes. in all of this? Isa pa yan. Ang daming That's part of our question to before the Supreme Diba, Court. ang kwento niya, after all these things happen, sabi niya, ang kwento niya, consistent na sabi niya, I was just responding to the challenge of Senator Bato na, maski sumama Yeah, ka but pa, that's a PR gimmick, right? Pero Because- ito nga, bakit nalaman niya exact time, exact day, pupunta doon NBI? Ay, ang kwento niya... May coordination. May coordination sa kanya. Trillanes. Sa kanya, may coordination. Pero the other correct. legitimate agencies, wala. No, ako na nga mag-splook. And with all due respect to Senator Trillanes, wala siyang sinasabi sa akin. But this is just Ako a nakikinig lang sa reasonable... mga interview sa kanya. He's all over the place. This is just a reasonable guess, no? Kasi if you look at the ICC statute, Rome Statute, meron doon sinasabi, cooperation with state parties and non-state parties. Trillanes being an Non-state individual, party. yes, Trillanes being an individual is a non-state kasi party. complainant siya sa ICC. Yun ang Okay. nakakalimutan ng mga tao. This might answer Attorney Jimmy and you can explore the leads here. But Pero hindi siya delegate hindi, ang to sinasabi issue ko a nga, Attorney warrant. Jimmy, Hindi, ang hindi kwento ko niya, sinasabing he can enforce the warrant. Ang sinasabi ko lang, ano bang role niya dito? to settle your argument. Ang role niya dito I'm not is... arguing. No, I'm not arguing Saying. din. Ang role ni Trillanes dito, on my perspective, is he's a complainant. O gagamitan mo ko na, no? Teka, ang sasabihin ko lang, sinabi ni Trillanes, inagaw daw niya, humingi siya ng kopya. Akin na yan, ako magdadala. Ayun! ang kwento niya. Inagaw lang daw niya, ayun na siya magpapasent. And by the way, yung warrant, since we were not served, we were left with the screenshot nung ganun niya. Okay. At so far, sa pagtingin namin, iba yung mga numero nakasulat dun sa case number dun sa ICC. Iba So pa. what do you expect Okay. us to do? Okay. Be reasonable. What do you expect us to May do? discrepancy sa Mukhang case number. Mukhang spurious. Let's continue the debate with headline number 2.
Kung nagmensahe ang Pangulo, di magpapahuli ang kanyang bise. Nagtatago na ako Ang rito. sabi ni VP Sara. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Ang say ng VP, patok o putok? Magandang tanong to kay General Torre. Magandang tanong to. Do Sabi you- daw ni VP na Ano, patok o putok yung sinabi ni VP? Hindi niya nasundan. Ginugulo ako ni Atty. Bongbong. Kaya sabi niya, hindi, kalalabas ko palang galing sa ilan ng mesa, sa init na usapan lang nagtago ko sa inyo. Hindi po, wala talaga magkaibigan. Ang sabi ni VP Sara, nagkakagulo daw ang bayan dahil kay PBBM. Hindi naman. Patok o putok? Ano ba? Putok? Ako naman. Hindi, I cannot agree with that, with the statement of the VP. Kasi kung si PBBM ang nag-cause ng gulo, edi tinuloy-tuloy niya na lang sana. Di ba? At the end of the day, kung tinuloy niya, sige, let the... Di ba? Arrest! How easy is it for the president to say na storm that Senate building? Di ba? Pwede niya sabihin yan kasi at the end of the day, di ba? Oh, ngayon, lumabas ang sabi ng DOJ na yan ay enforceable. So, ibig sabihin, kung talagang pinuwersa at inaresto lahat for Obstruction of justice. sedition, obstruction. Di ba? Obstruction Maraming of sedition ano. yun. Gaya ng ginawa namin, kinasuhan namin ng mga pumigil sa akin ng pag-enforce namin ng warrant ni PRRD. Kibuloy. So, di ba? Hindi. But he didn't. Yung point mo is, Yeah, he the did not. president did not. Di ba? Siya pa nag-de-escalate. Eh. So, Diba? as from paano the nagkagulo? As a former PNP chief, you are still in contact with the security people, national security people, sir. Does it hold water? May evidence ba siya, si VP Sara, to say this, or political soundbite lang to? Manensyo, wala ho akong contact na sa security people natin. Tanungin ako, traffic enforcer, tanungin mo ako. Oh, yan. Traffic enforcer, basura, yan. Pwede ko sagutin. By the way, congratulations sa lahat ng pag-overhaul nyo sa EDSA, ha? Magaling Thank you. po. Thank you. Salamat po. Mamaya, Amen. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na i-test natin ang aming 136 dito. Okay, okay. Yabangan na rin Okay. lang. Ito, tayapuri na to. Okay. Attorney Jimmy, patok o putok? Consider this as my respectful inhibition. Wow. No, kasi, because I'm too close to Yeah, the Vice yeah. President. Let's just suffice it to state na we could all be doing better. Okay. Attorney Jess, alam ko yan. Ano Well, na, ako, putok not because kay VP Sara. Okay. So, ang sinabi niya, nagkakagulo dahil kay BBM. Hindi ko naman masyado ano yun si VP Sara. Nasa dahig siya ngayon, ang dami niyang inaayos doon. Ang gusto kong puntuin, nagkakagulo ang bayan dahil kay Senator Bato de la Rosa. Because you can just do the manly thing, which is to voluntarily surrender na sinabi niyo po, gusto niyong samahan si President Duterte sa kanyang katandaan, wala nang kasama si PRRD sa dahig. Sinabi niyo po yan sa rally, sa harap ng mga DDS, sa Davao, sa Metro Manila, saan po. So sana patutuhanin niyo po yan, mag-surrender po kayo. I would like to ask the three gentlemen kung anong take nyo dito. Kasi VP Sara also said na it might have been something to do with the charter change. To si PBBM daw ay gusto mapahaba ang termino niya sa Malacanang. Do you think PBBM will do that, General Torre? Masyado nang sobra-sobra ng pag-attribute ng kung ano-ano sa presidente yan. I don't think that the president can legally do that. Noon pa, nung time ng height ng popularity niya, di sana tinira niya na ng tinira kung gusto niya ang charter change. Why wait for this situation? Wala sa timing yun. Hindi Attorney. tama yun. Hindi lang po natin masisi yung mga taong nag-iisip niyan. Hindi lang naman sa kanya nanggaling yan because we all know what the senior did. Diba? So that's number one. Number The two, father. the father. Number two, early on in the term of BBM, nagkaroon ng attempt at the People's Initiative. By Speaker Martin By Romualdez. Speaker Martin. And his So, allies. Ang sa akin, although I respect General Torre very much, ang sa akin, hindi natin pwedeng with finality say hindi mangyayari yan. And it is their job as yung mga kilala at pinakikinggan ng mga politicians to warn against it. Okay. Attorney Jess, anong sabi ni Tweety Bird mo? Hindi, in fairness naman, no, walang Tweety Bird dito. It's just a logical deduction, no? In fairness kay VP Sara, hindi naman malayo to speculate that. But, of course, ang mga pinklawan, ang mga independents, ang mga anti-Marcos, anti-Duterte, we will not support any charter change to extend. Kailangan maghalalan din sa 2028. Eh, ang hindi nga charter Thank you. change na nakita ko,
Senate leadership change. Coup! Di ba? Nagko. Iba naman yon. Okay lang yun. At Legal naman magkakaroon yan. daw, may mga rumors naman magkakaroon ng Senate leadership. Every week, magkakaku. For the past three regular sessions ng 20th Congress, nakaka-3 Senate presidents na sila. Grabe. Okay. Anyways, meron mo tayong video sa headline number 3. Number 3. Bago makaalis sa Senado si Senator Bato, nakiusap siya sa Pangulong huwag siyang bigay sa ICC. Sabi niya, darating din ang araw, ikaw din Mr. President ang haharap sa ganitong sitwasyon. My appeal is sincere with the President. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina pong nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? There is no the lowest point belek. Kaba naman, ay kipafre, gusto ko ka-absent. Yung aking servisyo talaga. Yung aking ideal sa team, courage, integrity, and loyalty. Sinisabuhay ko yan. Lahat ang ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari dahil. General Torre, what can you say? Patok o putok? Ang hirap ng episode na to for Jen. Pupuhin ko muna si Atty. Bundok. Ito. sabi ng Atty. Bundok kanina, ito, fence-sitter tayo. Ganyan. Because, well, you know, that's the opinion of the good senator. Transparency. Senator Bato de la Rosa is my friend and shooting buddy sa mga shooting competitions. Hindi kami nagkasama sa trabaho. Okay? Hindi kami except ng siya ay siyempre chief PNP namin. Pero yung sa isang opisina kami, hindi nangyari yun. Pero nakikita kami sa firing range and we're good buddies in shooting. Sino better shooter? Mas magaling siya. Oh, totoo? Mas praktisado si Sir. Mas praktisado si Sir sa... Pero kayo yata Kaya sa lang, martial siyempre, arts. ayan nga, ang kinakantya ko lang sa kanya, sa laki ng katawan niya, ang ginagamit niya 9mm. Sa akin, maliit lang katawan ko, ang ginagamit ko caliber 40, mas malaki ang bala ko. Kaya kinakantya ko sa So, kanya, magkaibigan "Sir, kayo." Hindi bagay siya. Kumbaga, Hindi bagay siya, sir, maliit ang bala mo eh. This is not to Production denigrate shooter the police cap, no? Sino mas maraming napatay? Oh Between my you and God. I'm a fugitive o mga criminals. I don't think that somebody is keeping tabs on that. Body count. Making a body count. Oo, wala. Under sa mga may mga spot reports, may mga records yan, but it's something that you really don't brag about, you know. Doon sa sinabi niya, it's his opinion, it's his feeling. Yun ang mga unfiltered feeling niya eh. So, GM, I have to respect that. Yung statement niya na it could happen to you, PBBM. Yun naman. It could happen to you, PBBM. Opinion niya yun. And kung may basis siya at kung may nakakita siya, nasa kanya yun. Pero I don't see that as of the moment. Attorney Jimmy, patok o putok? Ang basihan, patok siyempre. At ang basihan po kasi Kliyente mo nga pala siya, no? Yes, but here I can speak in general terms. Oo. Ang basihan po niyan ay ang aming common belief. Kami mga magkakapartido, na despite all this anger that we feel, and I'm being very candid, General, Yeah. Oo. despite all the anger, hindi po namin ipagkakaanulo ang kasarinlan ng Pilipinas. Should the time come na makakaganti kami, kung mangyari man yon, padadala kung sino man, si Trillanes, si BBM, kung sino man sa ibang bayan, hindi po ako papayag. Despite the deep feelings that we have. Kasi mali. Sovereignty. Sa lahat po ng bansa na nagpumirma dyan sa Rome Statute na yan, lahat po sila dumadaan sa judicial authority, ang lahat ng surrender man yan or extradition. Lahat po yan. So, it is our view na it is my view na sinabi yan ni Senator Bato, not just personally but out of our legal belief. Attorney Jess, patok o putok? Well, yung idea, if the idea is it can happen to PBBM, I think putok. In the sense na it can. I don't think it can as of now. Because sending BBM on the basis of crimes against humanity is very difficult. Wala pa akong nakikitang any reasonable case that could arise that could lead BBM to be charged before the ICC. Sa akin, ang humble suggestion ko ulit, si Attorney Jimmy laging narinig yung mga aking legal innovations para sa mga senators na to. Kay Senator Bato, senador siya.
why doesn't he pass or try to introduce a bill to amend RA 9851? Why doesn't he suggest BBM or anyone to issue implementing rules for surrender, or even the Supreme Court in the exercise of its rule-making power to issue rules on how to implement the word surrender? Kasi ito, Mami Chu, Attorney Jimmy, General Manager, indulge me, no? Ang problema ko sa mga senador ngayon, sila nagpasa ng RA 9851. You have Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mig Zubiri, may isa pa, Chis Escudero, Jinggoy Estrada. I-add ko lang, mas nauna RA 9851 kesa sa ICC Sa Rome ratification. Statute, yes. And they put the word surrender. Ano pong ibig niyong sabihin, mga dear senators? Kayo po gumawa niyan. So did you just rely on Senator Miriam Defensor Santiago at naniwala kayo, pumirma kayo ng batas? Dapat i-amend niyo kung ayaw niyo na nasi-ship out lang ang isang tao, kailangan dumaan sa judicial court. Ilagay niyo yan sa batas. Okay, let's leave it at that. Dahil sa language sa mga, gaya ng mga language sa mga Gen Z, may mag-deep dive tayo later sa issue niyan at sa mga putukan sa Senado when Political Talks returns. You are still watching Politico Talks. Deep dive tayo sa mga detalyeng na pag-usapan na natin at magaganap sa attack sa per se. SP Alan Peter Cayetano said sa Senado dito sa ating Politaktakan. Ang unang tatanungin natin ay, do you think, gentlemen, na this was stage managed or what? General Torre. Well, ako'y naniniwala kay Attorney Jimmy na sinabi niya kanina na Salamat po. hindi talaga stage show dahil the fear, he saw the reaction of the people, the fear was real. So, who am I to dispute that kind of eyewitness account? Attorney Jess. Salamat po. Ang concern ko yung lapses ni OSAA Chief. 'Di ba? Yung warning shot parang mas napapatunayan. With all due respect to him, ako hindi naman ako police, military. Alam mo ba latest? Sinususpend siya for 6 months ni Ombudsman Ombudsman. Remulla. And sa mga interviews niya, napo-point out ng ibang journalist na may operation of manual or something for rules of engagement. rules of engagement kung kailan magwa-warning shot. And hindi yun pasok sa ginawa niya. Of course, syempre, he disagrees. But so far, if the manual is the basis, parang mali yung warning shot niya. Baka mali din yung intel na na-feed sa kanila. So yung reaction, in totality, Mami Chu, hindi siya sa stage ang problema ko eh. Hindi niya in-evacuate yung mga journalists, yung mga senador. To protect them. Oo, kasi kung presidente ang under attack, usually, di ba, i-cover na yung presidente ng mga ano. Tapos, i-sheriff out or Evacuate na siya. shepherd out, shepherd out siya. Yung sa senador ba, hindi ba gano'n na shepherd out mo din? Nasa taas sila eh. So, may concern ako dun sa response. Okay. Pero nga doon sa nangyayari, yung nakita natin sa video, si Aplaska eh, napakakalmado, nakangiti pa nga eh. Di ba? Pero siya yung unang naglagay ng bulletproof, di ba? At siya yung nag-fire ng warning shot. Kaya ng mga points na raised against sa kanya ni Ombudsman. Pero si Yusek Claire has their own version. What happened ba sa GSIS? And we are asking the same question to GM Vic Veloso. GSIS. Hindi rin siya nakipag-coordinate sa mga agencies. What do you think, Attorney Jimmy? Ito naman, I really have to call BS on this. I'm very sorry. Kasi po, paano naman magiging, una-una, late pinakita yung sulat na yan galing sa Veloso daw. Tapos, NBA, isang buong team, nagtatanggal, nagla-locksmith doon. May Mr. Quickie naman siguro malapit doon. No? Ang para sa akin po kasi, we have to take the circumstances together. Early on in the week, may pumasok po na NBI, may binugbog na usaa, dumaan sa akin 3 meters away from me, sugat-sugat. Sinabi nila they were there to arrest Bato. So, Monday the night intention yan, is Monday clear. night. Monday night. Nandun ako. Binugbog yung usaa. May intention. The next day, may session sila, may mga pumasok na NBI na nagpanggap na media. Nahuli din, pinalabas. That will probably come out in some reports. So the intent of the NBI was very clear. Bababaan ko lang boses ko. It was very clear na gusto nilang arestuhin si Bato despite the contradicting orders from the top. Oh. Tama? So nung nangyari na yon, iniisip, this was a continuation of the bugbugan. Yung pagpasok nila, yung mga illegal entry nila sa Senate. In short, ang kulit nyo na. Makulit na kayo.
Totoo ko to kay General Torres, parang his own experience kay Kibuloy at kay former President Duterte. PNP, DILG nag-handle. Bakit yun medyo maayos? Ito, NBI na civilian authority, dapat what went wrong naman dito, sir? Dapat kayo na lang ng PNP, no? Yung mga uniform, ano? At sabi mo kanina nga, dapat PNP. Well, ang sa pagtingin ko naman dyan, no, hindi naman sa interagency courtesy. Pero, different strokes for different folks. Siguro, assessment nila during the time, ganito ang tamang diskarte. Well, we have the benefit of a 2020 hindsight. Okay. Si Attorney That's Jess. Different strokes for different folks. Sobrang bait kasi ni General Torre kasi ang galing kasi niya masyado Masyado niyang ginalingan. Kung ibang tao yung nasa posisyon, kahit ako ilagay mo sa posisyon, pero ayoko po, nagjo-joke lang ako I wouldn't set up choke points na checkpoints outside the Senate. Hindi din makakataka sa akin si Bato. Walang senador sa akin. Check ko lahat ng kotse na lalabas. 2 a.m., 3 a.m. Hindi pwede yun. If only you, no? Pero ito sa'yo, Attorney Jess. Nagkabuhol-buhol, sabi mo, si Senate President Cayetano sa the next day, mga press ko niya, di ba? Napipikon Ano sabi siya. ng Tweety Bird mo? Hindi, ang dami kasi masyadong kwento. It's too much to tell Masyado siyang madaldal. Hindi. Balikan ko muna si Attorney Jimmy. Gusto ko siyang suportahan naman. In fairness kay Attorney Jimmy, ako ang tingin ko din, NBI was in the GSIS not necessarily to arrest Bato, but to prevent his escape. Yun ang sa akin. Yes. Ang alam ko is they were really trying to cordon off the Senate and choke off any possible exit points, including yung pathway between the Senate and GSIS. Ngayon, kung lumabas man si Bato doon, arestuin na din siya ng NBI. So, yun ang agreement ako kay Attorney Jimmy. Yung kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang challenge ko naman kay Senate President, ikaw nag-protective custody kay Bato, bakit siya nakatakas under your watch? Of course, sinasabi niya, hindi naman daw nakatakas, umalis lang daw. But the people are expecting more from you, Senate President Alan Peter, na Senator Bato will be there or should be there. Kasi nga, sabi nga ni Senator Bato, pag wala ako, hinahanap nyo. Pag andito ako, ba't nyo naman ako sinasabi na andito ako? Hinahanap nga namin si Senator Bato. We want him to be there. You're the majority, keep keep Bato there. And speaking of SP Cayetano, di ba nag-post kung napansin mo, si Katrina Ponce Enrile, the daughter of the late Senate President Juan Ponce Enrile, nag-comment siya, bakit mo pa sinasama sa usapan sa pagsasalita niya na Tito JPE and ngayon naman natanda mo nung kay FG no na Tito ang tawag niya nung kinukwento ni First Gentleman Mike Arroyo. Tito din niya yun. Humihingi siya ng saklolo kasi yung sa campaign hindi siya nakakulang na daw pondo. Tito, pahingi ng patulong sa campaign. Kulang pa tong funds. Tapos yung nag-expose na, meron siyang funds na stash money sa Germany. Pero trinaydor ni Alan Peter. Kasi ang sagot Pero dyan... naprobehan na hindi naman totoo. Oo nga. Kaya sabi ni FD noon, ang galing sinungaling itong batang to. Humingi ng tulong, trinaydor ako. Ang sagot kasi doon, Mami Chu, Tito lang tawag niya. Kay JP, Uncle. Pag close talaga, Uncle, ibig sabihin, hindi siya super close kay First Gentleman. Kaya pala nagsabi si Katrina na, di ba? Kasi the late father, Rene Cayetano, is a Close na close kay JPE. Akra law, di ba? Yes. Kaya, pero hindi pumunta daw si Senate President Alan Peter Cayetano sa lamay ni JPE. So yun yung hinanakit ni Miss Kat Ponce Enrile. Okay. Ano masasabi mo sa iyong relations with SP Cayetano during those nights? Is the question yung kung loyal siya, kung may integridad siya, kung yun ba ang The tanong? way he deals with people, yung totoo ba itong kausap ko to? Mamaya babaliktad na naman to, iba na naman sasabihin. Mahirap kasi yan pag-usapan dahil kaibigan ko si Alan. Kasali ako sa Dukay campaign. So, hindi ko pwedeng... Ano yung Dukay campaign, Duterte sir? Cayetano, noong 2016. Vice President kasi siya. And candidate. we're very close friends. Nagba-basketball kami. Kaya kailangan ko mag-inhibit dyan. Pero as far as I know, so far, he has been trying to be fair. And with regard to the protective custody, yun nga ang problema eh. Walang malinaw na desisyon pa kung may right silang i-keep si Bato doon forcibly. Pag ginawa nila yun, tas ang desisyon ng Korte Suprema, hindi pwede, arbitrary detention sila. Pagkabila naman, dereliction of duty naman. Because there's no clear decision. So siguro, prudence dictates na ang public pronouncements ko, wala pang warrant di umalis ka kung In gusto fairness mo. sa'yo, Attorney Jimmy, and sa lahat ng mga supporters ni Senator Bato, more than 1 year na
ang kaso before the Supreme Court Yun eh. on the case of President Yun po Duterte. eh. Yun po Ito, Yun po. si With Sher- due respect, of course, to our mga boss. Yes, Huwag with niyo due kami respect, disbar. with due Huwag niyo kami Ito, disbar. i-share natin kay GM Torre. Kasi nung a few weeks ago, guest naman si Senator Robin Hood, di ba? Sabi niya, nire-recall niya yung panahon na sineserve niya citizens arrest kay, Pumunta siya ng kay Senado. Trillanes. yun. Tapos, parang it's a switching role, di ba? Na, Si Trillanes naman ngayon, Oo. private person. Bilog talaga ang mundo, Mami Chu. Going to the Senate. Speaking of personalities, ano masasabi mo doon? Well, you have to remember na yung sinusubukan i-enforce ni Robin was still a local warrant. Malaking diferensya yon. He was trying to enforce not a warrant pala, to enforce a warrantless arrest, to effect a warrantless arrest based on a local charge. No. Citizen's arrest. So, Yes. kung titingnan mo lahat ng mga circumstances doon, legal lahat. Ito, ang ini-enforce ni Trillanes was more questionable kasi foreign warrant. Ito, tanong ko sa'yo, Attorney Jimmy, kasi kliyente mo naman si Senator Bato. Opo. Ngayon, nakatawag siyang duwag dahil nga ang PNP chief siya, tapos ayaw niya, maski si Ombudsman Remulla sinasabi, dati kang PNP chief and now elected senator ka, you must rise to the an occasion na you are a law-abiding citizen. Ang hindi po duwag si Senator Bato, pero I'll give you a very yung fair mga bashers answer. na yun, I'll give you a very fair answer. Na totoo naman kinain niya na yung mga salita niya. Totoo naman yun. Sinabi niya rin kasi. I saw an interview na nagte-tape siya, sinabi niya, wala na, nagbago na talaga isip ko. Kasi nakita ko, iba naman yung treatment pagdating doon. Hindi naman kami pagtatabihin ni Pangulong Duterte. Hindi naman kami magkikita. Bawal pumasok except family. So, sabi niya, nagbago isip ko. So, kinain niya talaga yung salita niya in that regard. But I still support him, of course. Si General Torre, I know you have friendship with Senator Bato before as a CASCAP. Pero what do you think yung sinasabi nga ni Ombudsman Remulla, being a former PNP chief and now elected senator? Well, yan yung mga situations nga na mas mataas ang katungkulan, mas malaki ang expectations, mas mataas ang standard supposedly in terms of integrity and, following the law and fighting. Kasi may precedence din naman na may serious charge na level sa kanya. She fought it in the way the rules and the laws and regulations dictated it. Senator and De she Lima. suffered for it. Yeah. She stayed in prison for 7 years. 7 years ba? Yeah, 7 almost. Years, yeah, almost 7 years. So, may precedence. Are you relieved that you are not the PNP chief na? I'm relieved. I'm relieved. You're relieved. What if, Hindi naman. sorry tatanungin ko, may mga ugong-ugong, baka daw, pwede ka ding maging DILG chief. What's your... Unang-una, tapos na kaagad yan. Tutok na kaagad yan. Alam mo bakit? I'm still disqualified. There's a provision there that the DLG secretary can only be appointed kung from the retired ranks after a year. May 1 year ba? May 1 year ba? Ang galing! Legally prohibited ka pala, sir. Mark safe. Mark Ito, safe. pagbibigyan ko to si General Torre, ha? Kasi Mark pinopromote niya yung Yes, unity Mark of safe. command, unity of communication. Meron siyang effective na communication. 136. Yes! Talo pa yung Oh. 119 ba yun? O Hindi naman. 911? Komplementary lang tayo. Oh, 136 okay. yan ang ating Explain mo nga yun, MMDA. sir. Yes, anong pwedeng i-avail sa 136 pag tumawag? Ano bang concerns pwedeng isang guni? Ang 136 ay, yan ang hotline ng MMDA. Na pwede mo matawagan kung ikaw may pangailangan ng MMDA services. Most especially kung nabangga ka sa major roads na cover ng MMDA, may illegal parking, basta kung anong tulong, na-stall ka, etc. Maganda yan. Service guarantee. Pag nag-dial ka sa 136, sasagutin ka namin sa loob ng 5 minuto. 5 rings. At pagkatapos kung ang tinawag mo halimbawa is, ako'y nabangga rito sa ganitong lugar, papuntahan mo ako ng inyong enforcer para matulungan dahil mag-aaway na rito or matraffic na masyado, pupunta kami in 5 minutes. Wow. Sa loob ng 5 minutes na yan, hinahanap ka na rin ng aming CCTV camera. Hahanapin ang banggaan, hahanapin ang aberya, pipicturean na, at kung ang banggaan ay nakuha na ng CCTV, i-extract na ang file. Para pagdating ng aming enforcer, sasabihin nila sa people involved, oy, okay na, may picture na tayo, may video na tayo, tabi na kayo doon para malaman kung anong mapagkasunduan nyo, sino magbabayad, anong insurance Sino na mali? gagamitin. Sino tama? So that, in 5 minutes, again, resolve ang problema. So, 5 rings, 5 minutes response, 5 minutes resolution. Wow. Alam nyo, para hindi kwentuhan yan,
Pwede natin Na-testing subukan. na namin yan. Kasi yung subukan. Pero pwede sandali, natin subukan. Mami Chu, sinasabi niya 5-5-5. Yes. 5-5-5 eh. 5 rings, 5 minutes to Response. respond, 5 minutes to resolve. O 5-5-5. Okay. Yes. Sardines. Commercial yan, commercial. Pero paano pag cellphone na Pwede rin. general? Yes. Masarap. 136 lang. 136 lang din. Yes. At di ka Pagkatapos, pwedeng sabi ni Jimmy, ganito, bago mo i-dial, Oh. ganito, kunwari nabangga ka. Oh. Kailangan Oy, mo kung tumawag sa mauubos ang 136. oras natin dyan. Now, mauubos ang oras. Kasi wala lang. Sige. Pero, 5 minutes lang testingin mo natitira sa atin. Yung kwan lang, yung 5 rings. Yan. 5 minutes na natitira sa Pero atin. ganito, sabihin mo lang na nandito ako sa ganito sa lugar sa EDSA halimbawa o saan sa lugar. testing namin yan, Sabihin mo galing. lang na nandito ako sa ganitong lugar, kailangan mo ang picture ng lugar na to. Sige po. Then Okay. bago Tsaka mag-end na. ng show, makukuha mo na yan. I-announce 2 mo yung minutes na fun kasi run yan. mo. Yes. Baka gusto tumakbo ni Bato, Senator Bato doon. Oo nga pala. Takbo at padyak laban sa mga bully bukas alas 5. Parklinks C5 sa C5 Pasig. Anti-bully. Yeah, C5 Pasig. Tatakbo si General Sa Torre. Pasig. Yes. Oo. Teka muna, sir, kasi hindi ko mapapabayaan hindi masagot ni General Torre to. Yung warning shot, ano ba talaga SOP din sa warning shot na yan? First and foremost, hindi covered si General Mau Oplasca sa PNP rules, Kasi Sergeant PNP Atancia. operational procedures. Ang PNP operational procedures ay covered lamang ang mga pulis at hindi kasama ang USAA. And nakalagay talaga doon, bawal talaga ang warning shot. You don't use warning shot just to communicate Unless what you you're outnumbered. May mga exceptions but very, very rare. At, kaya nga may pito, di ba? Palaging, the general rule of thumb, hindi pwede yan. So bukas, fun run against bullies, Yes. tatakbo General Torre. Yes. Parang si Mayor Lenny, tatakbo din. Kasi may fun run din siya. Yes. Yes. Ito, si Attorney Jess and Attorney Jimmy makakasagot ito kasi itong mga abogado natin. May naganap bang obstruction of justice? Pwede bang makasuhan si SP Cayetano, si Senator Padilla? Tama. At sa iba pa nilang natulungan ng pagtakas or pag-iskapo o whatever o pag-alis ni Senator Bato. Mauna na ako dahil alam natin na sagot ni Attorney Jess dyan. Pero ako kasi... Lagay mo na kung may kinalaman ba ito sa impeachment. Sige. Parang alam ko na din sagot mo eh. Pero linawin ko lang, una, siyempre, walang obstruction of justice dahil wala namang ini-enforce na local warrant. Yun ang akin, no? Now, assuming, arguendo, kung sakali lang meron, presume correctional lang kasi yung penalty sa obstruction. No? Like, kunyari, harboring o kung ano man ang sabihin nila. So, immune pa rin sila from, at least from arrest until while they are senator. Kung may kinalaman sa impeachment, ako, I'll be a very candid tao sa inyo. Tao ako. Siyempre meron. Pero if it is all about that, no. Sa Monday, in-announce ni SP Cayetano magkakaroon ng impeachment. Forthwith. Iko-convene na. Yeah, but you'll be disappointed because I don't think it will be as excited as because it will be very procedural. They will be laying down the rules and all that. Unless may exciting na maganap Unless na... may kudeta. Unless may kudeta. Attorney Jess. May obstruction of justice? Well, hindi lang kasi local ang obstruction of justice. I agree with Attorney Jimmy, there's privilege from arrest for a local case of obstruction of justice. Ang mas nakaka-worry, what if kasuhan sila ng obstruction of justice sa ICC ni Trillanes? Pag nagkaroon sila ng kaso sa ICC, hindi na makaka-travel to EU or Canada. Teka lang, hindi naman sakop... May obstruction of justice sa ano? Pero hindi naman sakop... Nag-withdraw na tayo. Residual jurisdiction ang sasabihin ni Trillanes eh. Pero hindi naman genocide yan. Hindi naman crimes against humanity. Hindi, obstruction of justice in the service of the warrant. Unrelated. Let's go sige. to political quickies. Sige na. Pero unlike yung political quickies natin before na pag-predict ng political future, ito yung specific topic. Pero sama na natin si GM Torre. What do you think of the Senate coup, GM Torre? At nabanggit nga, mapasihan ni Jess, na Attorney Jess, baka may another Senate coup. Ano masasabi mo as a point of view from the layman's As of the moment, ang popular belief nga is medyo mukhang mahirap makakuha ng 13 uli ang mga may gusto pang na Senate coup. Pero we don't know. Depende. Okay. Attorney Jimmy. If the minority can stage a coup? 12 plus 1. Alam mo, sobrang trauma na ako this past days. Ang daming nangyari na hindi ko inasahang mangyari. So, I think anything can happen. I don't think it can, pero... Anything can happen. Attorney Jess. Yes, Senator Lauren Legarda is under fire Wag, from Sena. Assumption, yung kanyang school, tsaka from UP Broadcom. She's sensitive to public opinion. She's swingable. Si Joel Villanueva might surprise us and swing, if ever. But if he swings, bago ang SP. Hindi na si SP Tito Soto. It might be someone else na more palatable
or amenable to Senator Joel Villanueva? Okay. On that note, magpapaalam na tayo muli sa ating Politico Talks. Pero sandali lang po, ako po muli ang si Marichu Villanueva, kasama si Attorney Jimmy Bondok, Attorney Jess Palsis, and our special guest, GM Nick Torre. Salamat Tatakbo po. tayo bukas sa ating anti-bully. At ito ang ating Politico Quote for the Week. Ang trahedya ng politika ay nasa mga mahihirap na patuloy na nagtatanggol ang mayayamang nasa kapangyarihan na nagpapahirap din sa kanila. Ang sakit, no? Trahedya. Oo. Kaya muli, ito po si Marichu Villanueva. Kung tayo lahat ay may say sa politika, dito sa Politico Talk, sumama po kayo sa amin every Friday night, 8 p.m. sa mga Billionaire News Channel po at sa Abante, and nakalilak mong sabing mga online natin sa Facebook. At sa bagong FB page. May bago kami Politico FB Talk. page sa Politico Talk. See you next week. God bless.